Alam nyo ba na ang dining table natin ay maaari nating gamitin upang mag-attract ng abundance sa buhay natin? Ngayon po ay mag-share ako sa inyo ng 5 objects na pwede nyo pong ilagay sa inyong hapagkainan or dining table para mas lalong mag-attract tayo ng abundance sa buhay natin. Sa maniwala at kayo sa hindi, once na marinig nyo po itong mga isi-share ko sa inyo, ang pagtingin nyo po sa dining table ay maiiba na. Dahil according sa Buddhist teaching, sa Feng Shui, ang dining table nyo po ay hindi lang hapagkainan. Dahil ang dining table nyo po ay heart ng inyong tahanan. Na maaaring mag-invite ng positivity or maaaring mag-invite ng kaswertihan or maaari ding mag-invite ng kamalasan. Depende sa ilalagay nyo sa inyong hapagkainan. Kaya kung feeling ninyo mabigat ang flow ng energy sa loob ng inyong tahanan, tignan nyo muna ang inyong dining table kung ano ang nasa ibabaw nito. So tignan ninyo ang dining table ninyo. Baka naman ang dining table ninyo ay punong-puno ng bills. Kung punong-puno ng bills yan, pues tanggalin nyo, nakakamalas yan. Kaya ang table ninyo kailangan light. Halos walang nakalagay na hindi kinakailangan talaga sa dining table. So going back sa 5 simple objects na makakapag-supercharge ng inyong dining table to attract more abundance sa buhay ninyo. Upang makatulong sa inyo na buksan ang pintuan ng prosperity sa buhay ninyo. Umpisahan natin sa first object. Ang first object po natin ay tinapay, bread. Dahil ang na-mention pong bread ay hindi lang pong bread na dapat kainin. Nagre-representa din po ito kasi ng pag-invite ng abundance sa buhay ninyo by having something tangible sa inyong hapagkainan. Dahil ang bread ay representation din po ng wealth, nourishment, and blessings. Sa mga Buddhist and Feng Shui tradition, ang paglalagay po ng bread is like sending a signal sa universe na ready ka nang mag-receive ng abundance. Dahil hindi lang po bread yan. Yan po ay powerful invitation sa divine energy to flow freely sa inyong kabahayan or sa buong bahay at sa inyong buhay. At para sa pangalawang object na nasa dining table nyo po, ito ay tinatawag na prutas or fruits. Ang mga example nito ay apples, grapes, banana, at orange. Any of those, pwede nyo pong ilagay sa inyong dining table. Ito po mga fruits kasi na nabanggit ko sa inyo can help amplify yung abundance and protection sa inyong buhay. Dahil ang mga prutas ay open invitation for good health, prosperity, and opportunity sa inyong tahanan. Maaring itanong nyo sa sarili ninyo, ano bang koneksyon ng pera, opportunities, at kalusugan? Ano ba contribute nito sa isa't isa? Ang sagot ko, pangkalahatan. Dahil ang mga negative energy like stress, even self-doubt, ang mga tinatarget niyan ay motivation. So it can leave you feeling drained and dizzy. At maaari rin po kayo makaramdam na feeling stuck kayo. Feeling stuck na parang ayaw ninyong gawin ang mga gusto nyong gawin sa buhay. Kaya ang mga simple fruits na aking mga nabanggit ay hindi lang nakaka-attract ng abundance. Ito rin po ay nagsisilbing protection or shield sa iyo at sa iyong tahanan upang hindi ka ma-drain. Pumunta naman tayo sa pangatlong object na nasa table nyo dapat. At yan ang tinatawag nating bulaklak or flowers. Kung ikaw ay tipo ng tao na nag-aim ka sa financial stability, professional growth, tsaka harmonious relationship, kaya maglagay ka na ng flowers. Ang yellow flowers po ay nag-a-attract ng business, opportunity, at pera. Ang mga sinasabi ko pong flowers ay flowers na fresh ha.
At kapag ang mga flowers na 'to ay nalanta na, tanggalin niyo siya agad sa inyong hapagkainan. Dahil ang mga tuyong flowers can do the opposite ng inyong mina-manifest. Puwede niyo rin pong i-combine ng ibang kulay ng bulaklak. Depende rin po kasi 'yan sa inyong pangangailangan. Katulad ng pula, kapag naglagay ka ng pulang flower, ito ay nagre-represent ng love, passion, stronger connection. 'Yan ang ibig sabihin ng red flowers. Dahil ang red flower ay nagsi-symbolize ng deep love tsaka commitment. So ito pong red flower na 'to ay hindi lang parang pagmamahal sa sarili, kung hindi pagmamahal sa pamilya at pagmamahal sa significant other mo. At kapag nakikita niyo itong mga flowers na 'to or itong red flower na 'to, it always reminds us to take care of our well-being. Baka may magtanong diyan, what if kaya ang, pakiramdam niyo sa bahay ninyo ay puno ng tensyon, palaging may away, or palaging may hindi magandang nangyayari sa loob ng bahay or sa pamilya? Ang answer ko po diyan sa inyo, maglagay ka rin ng white na flowers. Dahil yung mga white na flowers diyan, yan po ang mga energetic filters na magpo-purify po sa inyong space at magbibigay ng balance pabalik sa inyong tahanan. So kung may constant argument sa home or sa work, white flowers can help as well. Maaring sa mga flowers na nabanggit ko, kung lalagay nyo man po itong tatlong to, ang pinakamabilis po dyan, based on my observation, yung white flower. Kasi yung white flower po or white flowers na tinatawag natin, yan po yung nag-absorb ng mga negative energies. Yung mga negative, unwanted, and heavy energies po sa buhay. Kaya ang white flower na yan or white flowers ay talagang inirerekomenda ko sa mga taong emotionally burdened. Maaaring sa una, mabilis siyang mag-wither or mabilis siyang matuyo. Pero as time goes by, ma-observe nyo, patagal na po na matuyo ang inyong white flower. Because what I said a while ago, yun nga po, siya po ay nagtatanggal ng mga negative energies. At kung nakarating ka dito sa parting to na nanonood pa rin sa akin, please don't forget to follow me and comment abundance sa comment section. Because ako po ay nagmamanifestation mention dun po sa mga nagko-comments sa aking mga contents. At sa pang-apat na item na pwede nating ilagay or dapat nating ilagay sa ating dining table ay ang paminta. Dahil ang paminta hindi lamang po pang seasoning. Ang black pepper po kasi ay para sa vitality at sa spark ng buhay. And for our last but not the least na pwede pong ilagay sa inyong table ay ang tinatawag po nating rock salt or salt. Dahil ang salt po ay energy filter and at the same time, nagbibigay po or nagiging simbolo po ang salt ng abundance. Naway nakatulong po itong aking video na ito para mas lalo nyo pong maintindihan ang significance ng inyo pong dining table at kung paano po ito magbigay ng swerte sa inyo. Again, this is Angel Card 88. Please don't forget to like this and comment abundance on the comment section. And share nyo na rin po sa inyong wall. Love and light.